gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan na katotohanan, ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga sa gabing ito. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila at sa ating mahal na po kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, sa mga kaps, sa mga tigasunod at pasyente, magandang umaga po sa gabing ito. Mga kapatid, katotohanan lamang po na sa umagang ito, ang inyo pong abang kapatid ay hindi facilitator. Subalit napakahiwaga talaga ng Ama sapagkat sa sandaling ito, ako po'y pinatayo sa inyong harapan upang magbigay daan sa ating mga kapatid na kung paano sila tumanggap at pinagpala ng Diyos amang dakila. Ang una po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Arlene Tubeo. Magandang umaga po sa gabi ito. Dapat po hindi ko na po sana nga i-share yung kaganapan po sa aking buhay noong nakaraang linggo na to. Subalit kanina po nung sa gawain, nagbahagi po ang ating mahal na Apo tungkol po sa kaganapan ng kanya naging lagnat. Noong po nakaraang linggo, noong pong fiesta po sa amin ng Inanalagi sa Clolo noong June 27. Pero before po yun, yung Wednesday pa lang po, sumumpong po yung ng sikmura ko dahil may nakain po yata ako kumontra sa sikmura ko po nung tanghali. Talaga pong gabi pa lamang po nung tanghali pa lamang po ng Miyerkules, talaga po sumumpong na naman yung ng sikmura ko. Lahat po nung kinakain ko, nilalabas ko. Tapos po yun, nung pong Huwebes, medyo okay pa po nun yung pakiramdam ko. Tapos, nung pong kinagabihan, ayun po talaga, hindi na po, parang nagsarado na naman po yung ng pagkain ko. Talagang, ang hirap po talaga kahit tubig para pong inilalabas rin talaga ng aking sikmura. Tapos po, Biyernes, ganun pa rin po talagang hindi po ako nakadalo dito kahit po hindi ako pumasok noon. Dahil po, kahit natutulog po ako, ramdam ko po talaga yung hapdi talaga ng sikmura ko. Tapos po nung sa kabutihan po ng Ama, Sabado po, medyo naging okay na siya. Tapos po sa kaganapan din po na yung nanay ko po nag-LBM po siya. Pero sa kabutihan at kadakilaan po ng Ama, pinagaling din naman po nung araw na yon. Nung pong kinaanuhan po nung gabi na yon, nung dumalo po kami dito, medyo naambunan po na rin po kasi ako nung gabi na yon. Kaya po, ipinakita po ng Ama na minsan yung ating pong karamdaman na ating na nangyayari sa katawan natin, minsan po, hindi naman po yun kalooban ng ating Panginoon. Minsan po yung mga pangyayari sa buhay natin, minsan tayo din naman pong mga anak niya, yun din po nagkakaroon na gumagawa rin po minsan ng ating karamdaman. Sa madaling salita nga po, nag-vigil pa po ako ng Sabado. Sakto po paglabas namin, napakalakas po ng ulan na nun. Pagbaba po namin tricycle, nabasa pa rin po ako. Pagising ko po ng Sunday po ng umaga, hindi lamang po masakit sa sikmura ko. Nag-LBM pa po ako, tapos nilalagnat na po ako noon. Talaga po pag humihinga po ako, napakasakit na po ng likod ko. Tapos po talagang ang kasukasuan ko po sobrang sakit talaga na parang hindi ko po maipaliwanag yung sakit na talaga pong mainit po yung loob ng katawan ko. Tapos po hindi po ako makabangon ng maayos kasi parang antok na antok po talaga ako ng oras na yon. Ipagpaumanin niyo po kasi gawa po ito ng kaaway. Alam ko po na sa mga oras po na ito, kanina pa talaga parang sumusumpong-sumpong na naman po yung ng sikmura ko. Pero alam ko po, gawa po ito ng kaaway para hindi ko po mapagsigawan ng
ng Diyos, subalit wala nga pong makakahadlang sa ating Panginoon upang ipagsigawan po natin ang kanyang kabutihan. Nung pong ano na yun, sobrang sama na po ng pakiramdam ko, hindi po talaga ako makakain. Ayun po, hindi po ako makakain talaga nung time na yon. Tapos po pag bumabangon po ako, para po ako nahihilo. Nagising po ako ng alas 12. So wala, nung pong ilang araw yon, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, talaga pong siguro po sa isang araw, wala pa pong isang dakot na kanin yung nakakain ko sa isang araw. Yung pong tubig, wala pa po siguro 4 na baso yung naiinom ko. Tapos po nilagnat at nag-LBM pa po ako ng linggo na yon. Subalit, naalala ko po yung na tinura ng ating mahal na apo na yung po mga sampagita na pinapaagaw po dito, ibinibigay sa atin. O kahit anuman pong bagay, kagaya po na shinare ko ng Sabado, kapakinabangan po para sa atin ang dulot po ng lahat ng bagay na yon. Nagpalaga po ako sa kabiyak ng puso ko na sa 9 na dahon ng sampagita sa isang basong tubig. Yun po yung ininom ko talaga pong inangking ko po yun na sa pamamagitan nun, magiging po instrumento ng kagalingan at hindi po ako mapupunta sa doktor. Napakabuti po ng Ama dahil po nung mga bandang 2 o'clock, talaga pong medyo iba po yung pakiramdam ko dahil napakainit din po ng iniihi ko talaga. Yung talagang, para po bang pinakuluan yung ihi ko po talaga sa pakiramdam ko. Tapos pagkaligo ko po, yun, awa po ng Diyos, medyo na gumanda na po yung pakiramdam ko. Tapos po nung nahilot po yung likod ko, pinawisan na po ako ng malamig naman. Purihin ng Ama dahil sa nung po Lunes, pagdalo ko po dito sa bendisyon, itinuran po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating kapatid na Wena na natanggap ko na nga daw po yung kagalingan, na yung pong ko na yun, wala na. Kaya ko po yun na-share kasi kanina nga po, di ba binahagi po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na kapag may karamdaman po tayo, lalaban daw po tayo, wag tayong panghihinaan na malulugmok. Tapos po bakit ko po na-share din po yung pagsumpong na naman po na sikmura ko ngayon dahil nung din pong pagdalo ko, nung hindi ko po matandaan kung Sabado yon o Lunes, sa pagninilay ko po, biglang ibinalik po sa akin ng Panginoon na para nausap po siya sa akin na sinabi niya na pinadama lamang po niya yung naging karamdaman ko nung una na nung bago niya po ako tawagin dito last 2003 na kung paano nga po ang sikmura ko po talaga noon na sinabi ng doktor na kumipot po talaga siya na talagang yung pong pinakadaluyan po kasi ng pagkain noon, hindi dapat daw po bumubukas sara. Subalit yung sa akin po, talagang nagpermanente na siyang sumara. Na pinabalik lamang po niya na kung papaano po na sa pagdinilay ko nga, di po ba sa 4 na araw na hindi ka po kumain, hindi ka uminom, kung mahina lamang po ang iyong katawan at ang iyong pananalig sa Panginoon, di po ba dapat bagsak na yung katawan ko, no? Dapat naka-dextrose na po ako. Binalik po sa aking ng Panginoon na kung gaano niya po ako kamahal. Dahil noong mga panahon po na ako'y nagkasakit, talaga po dumating po ako sa punto na ibabahagi ko po ulit na sa loob po ng isang araw, 3 kutsara lamang po ng oatmeal ang kinakain ko araw-araw. Tapos po yung tubig, hindi rin po siya tumutuloy sa tiyan ko. Subalit, napakabuti po ng Ama. Dahil po hanggang ngayon, buhay na buhay po ako. Kahit hindi po ako kumakain ng time na yon, malakas po ang aking katawan. Pinadama po niya talaga. Pinakita niya na noong pa lamang po mga panahon na yon, talaga po ginagabayan at pinapatnubayan na niya po ako. At ibinahagi rin po niya na kung paanong nung pa lamang po talaga na kabataan ko pa lamang po, hindi na niya po ako pinahintulot na maagaw ng mundo dahil po nung mga panahon na 4th year po ako na talagang halos nasa mararating ko na po yung aking ambisyon na makapagtapos ng may mataas na karangalan na hindi ko po nakamit. Talagang ibinahagi niya po na talagang pinahintulot niya na maganap sa buhay ko yun na hindi ko po makamit yung mga mininitihi ko sa buhay noon dahil kung lahat po na yon ay nakamit ko, malamang po wala po ako sa dambanang ito at hindi ko po masusumpungan at hindi ko po mararamdaman kung paano siya gumalaw sa buhay ko. Dahil po mga kapatid, tuwirang sinasabi ko po talaga sa harapang ito na sa mga oras po ng pagsubok, sa mga oras ng karamdaman na dumarating sa aking buhay, mas higit ko pong nararamdaman ang gabay at presensya ng ating Panginoon. Dahil po nung mga kapanahonan na nasa kasaganaan po kami, na wala akong karamdaman,
madalas po talaga nung time na yon, hindi ko po naaalala, hindi ko na nakikita ang Panginoon dahil po syempre, parang nalalayo ka sa Ama dahil nga po, wala ka ng kailangan po sa Kanya dahil nasa sayo na minsan yung lahat ng kailangan mo. Subalit, kapag po sa mga karamdaman, sa mga pagsubok, talaga pong nagpapasalamat po ako sa Ama dahil sa pamamagitan po ng mga pagsubok at mga karamdaman na ipinahihintulot niyang maganap sa buhay namin, sa mga anak ko, talaga pong pinakikita niya po kung gaano siya kahiwaga, kung gaano siya magmahal. Kaya po tayo, manatili po tayo, ano man po mangyari sa buhay natin. Siyempre po, ako di ko po masasabi na habang buhay po, nakakapit ako sa Panginoon, pero patuloy po ako nananalig at nananampalataya at humihingi po ng kanyang gabay na nawa po, makapagpatuloy po ako at patuloy ko po siyang maramdaman sa kabila man po ng mga pagdalisay at pagsubok na darating pa po sa aking buhay. Muli po, ibinabalik ko po ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. Mahal na kapatid, napakapalad mo sapagkat sa tuwina ay dumaratal sa iyo ang pagdadalisay ng ating Diyos Amang Dakila upang sa tuwina ay iyong ipagsigawan ang kanyang kadakilaan. Kailan lamang ang ating mahal na kapatid ay nakabenda ang isang kanyang baraso, subalit sa kanyang paglilib sa trabaho, ang lahat ng araw ay ginamit niya sa dambanang ito upang sa tuwin ay ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan po ng ating kapatid na Doming Santa Ana ng Pulong Palasan. Magandang gabi po sa umagang ito. Magandang gabi po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagasunod po at sa mga kasamahan ko pong CAPS. Na-surprise niyo po ako. Ako po yung pong doon po sa mga bago na mga tagasunod, kaya po ako nakarating dito sa dambana na to sa kadahilanan po ng aking karamdaman po. Nagkaroon po kasi ko ng karamdaman nung nagkaroon po ako ng bukol sa baga. Ngayon po hindi ko po malaman kung saan po ko po dadalhin nun. Maraming ospital na pong inalam po sa akin ng misis ko. At nakapagbenta po kami isang kalabaw. Pero ganun pa man po ito na nga, naubos na po yung pinagbila ng isang kalabaw. Hindi pa rin po na tatanggal po yung aking bukol sa baga. Yun na nga po, dumating pong puntos na ito. Nabalitaan ko nga po dito sa paligi po na ito na nga po, dito po kay Apo Konsing po.
iniisip ko po mabuti. Paano po, kasi po noon, nung magpa-check up po ako, meron na po akong, may tanda na po yung likod ko noon, parang babayopsi daw po yata yung bukol ko sa baga. Pero po nag-isip po ako ng ilang araw, pero po, nakibali-balita po ako kasi marami po ako nababalitaan na pagka po daw pagka yung nakuhanan daw po yata ng tubig o na i-biopsy, humihina na daw po yata yung katawan. Kaya po di na po ako nagdalawang isip na parang pumunta po dito sa dambana po, sa dambana pong ito. At nagpatingin na po ako kay Apo Konsing. Ngayon po ang naipayo po sa akin yung mga dahon-dahon po at ugat po ng sampalok at saka yung dahon po ng alagaw at saka po dahon ng bayabas. Mga mahigit pong nakaraang isang buwan o isang buwan po yata yun, ang naiano po ko kay Apo Konsing, pwede na po baka ako magpatingin po uli, magpa-x-ray po, kung ipatitingnan ko po kung kumbaga po nagbago na po yung bukol ko sa baga. Awa naman ng Diyos. Purihin po ang Ama sa kadakilaan po ng mahal pong Divine Mercy at pangalawa po kay Apo Konsing. Nung magpatingin po ako noon, talaga pong wala na pong nakita sa aking kuha na bukol ko po okay na daw po. Kaya po wala po akong may papasalamat sa dakilang Ama kung paano ko pong papasalamatan, kung paano ko pong magagantihan yung aking karamdaman na pinagaling niya po ako. Hanggang doon na lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, mahal kapatid, sa iyong pagbabahagi. Batid mo, mahal kapatid, kaloob ng Ama na ikaw'y makaubos ng isang kalabaw at higit pa sa iyong kabuhayan upang siya iyong makilalang lubusan kung sino ang tunay na doktor na sa ating mga karamdaman ay magsisipagpagaling. Kayo mga mahal na kapatid, huwag niyo nang hintayin maubos pa ang inyong kabuhayan at may maubos kayong mga hayop sa inyong mga karamdaman. Alalahanin niyo po ang Diyos na buhay ay katotohanan na siya ang doktor na sa lahat ng mga doktor ay makapagpapagaling ng ating mga karamdaman. Amen po ba ron? Palakpakan nga po natin ang isang masigabong palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating mahal na kapatid na J.R. Cao. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti talaga ng Ama sapagkat sa pagkakataong ito, bagamat mangalan-ngalan lang tayo, yung pong ibabahagi ko sa inyo pakapakinggan niyo pong mabuti kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pong naganap sa akin nung kamakailan lang na maging sa sarili ko po na napagtantot na pagnilayan ko na pinahintulot niya sa akin. Nung pong nakaraang Sabado nasa Nueva Ecija po ako, nanakit nga po ang dibdib ko sa gitnang bukid na kasi po may dinala akong pasyente rito kay Apo na may karamdaman. Subalit hindi po napahintulutan na nadala rito sa dambana sapagkat umuulan po nung gabi na yon. Gabi na po kami dumating.
sa kabutihan ng Ama, sa pagkatuhaw sa salita ng Panginoon, ang kapatid nating ito, pinahintulutan po niyang mahipo sa doon po sa maliit na altar na dating pinagagamutan sa kay kapatid na Mirnaro sa bahay. Ang kabutihan ng Panginoon talagang ang karamdaman po ng kapatid nating ito, sakit sa baga na talagang dinala na sa manghihilot, dinala na sa albularyo, subalit walang kagalingan sapagkat nga po hindi po talaga gagaling sa manghihilot ang sakit sa baga at maging sa albularyo. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, pinapupuri at pinasasalamatan ko siya sa bilang alagad sa katauhan ginamit ng aking katawan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Pinahintulutan po siyang hipuin at hilutin kasi po yung tao na yung kasamahan ko po doon na nakita ko talagang uho na uho sa salita ng Panginoon, na hindi katulad natin na nagkakaroon tayo ng pagkakataong ganito na nakakarinig ng salita niya. Yun nga po ang nangyari sa paghipo ko po sa kanya. Talagang hiniling ko sa Panginoon na sabi ko, Ama, habang hinihipo ko siya, tumatagaktak ang pawis ko, sabi ko po sa kanya, sa Panginoon, sa kaisipan ko, inaako ko po ang karamdaman ng kapatid kong ito upang ganap na magtiwala at manalig siya sa iyong espiritu sa katauhan ko. Yun nga po ang naganap, purihin ng Panginoon sa loob ng 3 araw. Talaga pong totaling nawala yung karamdaman ng tao na yon, na walang ininom kundi tubig lamang na ipinainom nila ni kapatid na Mirna. Subalit pinagnilayan ko yung naganap sa akin sa pagkakataon na yon. Nung pangalawang araw na po namin doon, bumalik na po kami. Nawawala na po yung kanyang karamdaman. Doon ko po naramdaman yung dibdib kong nanakit at saka yung likod. Doon na po pala pumasok yung kahilingan ko sa Ama na yung karamdaman niya na aakuin ko. Purihin ng Panginoon sapagkat wala po akong pandaman na ibang karamdaman na hindi ako kinabahan na ako'y parang mayroong mild stroke o ano. Wala po. Talagang yung pagkakataon, alam ko yung hiniling ko sa kanya, pinadaman sa akin ng Ama. Kaya po nung nagpatuto ako nung isang araw dito na sinundo ako ng kabiyak ng puso ko, yun ang naging kaganapan talaga. Pagdating ko po rito, bigla na pong totally naramdaman ko na po yung kaginhawahan. At ngayon po nagpasalamat ako kay Apo sa adoration, nagpasalamat ako at tunay na tunay po yung tinura ng banal na Espiritu na ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo, kung paano mo inako ang karamdaman ng kapatid mo, ganun ko rin naalisin sa iyo. O, totoo po. Sa loob po ng 3 araw na naalis yung karamdaman ng taong yung kapatid natin na yun, 3 araw ko din pong naramdaman. Subalit sa pangatlong araw, natupad ang sinabi ng banal na Espiritu na talagang papawiin niya. Kaya po ako walang kakaba-kaba. Sabi nga po nila kapatid, pa-check up ako sa ganito, pa-check up ako sa dugo. Hindi po. Kasi po bilang ikaw isang binahaginan, ba't mapapatid mo sa sarili mo kung ano yun? Doon ko po lalong na pagnilaya ng pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa at sa katauhan ko na anumang bagay na maging katapatan mo sa kanya, pararamdam niya sa iyo yung kahilingan mo at talagang hindi ko po makakalimutan yung kaganapan na yun na talagang kahit saan man tayo naroon, ang Diyos kikilos sa atin basta pinakikipaglaban natin yung kung ano man yung natutunan natin sa banal na Espiritu sa katawan po ng mahal na Apo Kunching. Kaya nga lang po ang kailangan po natin pagtitibay kung hanggang saan ibibigay yung pagsubok, pagbatahan po natin yon hanggang makamtan natin yung takdang araw ng kagalingan. Ngayon pong oras na to, maginhawa na po ako, wala na po akong nararamdaman. Sabi nga ni kapatid kanina na dadalhin daw po ako kay Manarang pati-check up yung dugo ko kung meron akong kuwan. Sabi ko sa kanya wala naman akong nararamdaman.
Yun po ang katotohanan, sapagkat ang Diyos talaga kapag ka nanalig ka at nagtiwala sa Kanya, wala tayong hindi makakamtan. Sapagkat sabi ko nga po, ang sinusundan natin dito, espiritong buhay na mula sa Ama na talaga pong maraming hindi pa nakakatanggap, maraming hindi pa nakakaunawa, kaya po napakahirap pong ipahayag yung mga bagay na hindi katotohanan sapagkat ang pagpapahayag po ay nagmumula sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan. Kaya po sabi ko nga sa bawat isa sa atin, ano man pong bagay nangyari sa atin, maliit na bagay na magandang nangyari sa ating buhay sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon, ipahayag po natin yon. Huwag po natin ikahiya yon sapagkat yun po ang magbibigay sa atin lalo ng pagkilala natin sa Ama. Mapakarami po natin pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, subalit iba-ibang nga lamang po. Subalit sabi nga, napakapalad nating mga dinadalisay dumadaan sa pagsubok na hindi tayo nasubukan ng Panginoon. Kaya ito pong pagkakataon nato, muli po pinapupurihan at pinasasalamatan ko ang Panginoon sa tuwing na hinihiling ko sa Kanya. Sabi ko nga, hindi ako sa buhay ko ngayon bilang buhay espiritu, hindi po ako humihiling ng material na bagay. Kung ano po yung nasa akin, pinasasalamatan ko, at ang tanging hinihiling ko sa bawat paghiling, yung pong espiritong banal na huwag lumisan sa tuwina, sapagkat yun po ang nagiging sandigan ko sa bawat araw. Kaya po sa atin, nasain natin na mithiin natin sa pamamagitan ng mahal na Apo na madama natin, maramdaman natin sapagkat yun po, pansamantalang buhay lang tayo dito sa lupa. Yun po ang pinaghahanda natin na sa tuwing na sinasabi ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya po sa ating lahat, magtibay lamang po tayo sa mga pinagdadaanan natin. Andyan ang Diyos na buhay na sa tuwing na ating mapaghihingahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat sa panahon po nato, sa panahon natin ngayon, ang tanging nating kakampi, ang Diyos na buhay. Wala na po iba. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi. Alam mo, mahal na kapatid, yan ay kaparaanan ang lahat ng kaganapan sa iyong buhay. Tiningnan lang ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay, kung tayong mga alagad ay totoong may pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang lahat ng ating ipamalas na kagandahang loob sa ating mga pasyente o sa ating mga tagasunod, yan ay kapuri-puri tayong mga alagad sa ating Diyos Amang Dakila. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, mga alagad, magpakatatag at maging matapang. Amen po ba? Ang susunod po nating magbabahagi ay ang ating palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating mahal na kapatid na Berhel Bustamante ng Bukana. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihang Ama, sa muli pagkakataon na sa amin binigay mo, higit sa akin po, upang makapagpahayag ng kadakilaan mo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng Espiritu, upang ang kalooban mo ang siyang maisiwalat ko. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kapatid na Lando namang Bustamante. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakibati po muna natin yung ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maging sa ating mahal na Birheng Maria ang aking pong pasasalamat, higit sa lahat din po sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Anong petsa po ngayon? July 6, 2013. July 7, 2010, ako po ay hinirang na isang alagad. July 6 po ngayon, huling gawain sa linggong ito, at bukas po yung July 7, araw po ng linggo,
linggo, walang gawain, kaya ngayon na po ako magpapasalamat. Bukas po, sa patnubay at gabay ng ating Panginoon, July 7, 2013, 3 taon na po akong alagad ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Salamat po sa ating Panginoon, yung dati pong berhel na masayahin pa din. Yung berhel na payatot, sumikip na po yung polo. Yung berhel na pangit, pumogi naman po ng bagya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Joke lang po yun, pero totoo na rin po yun. Isa lamang pong pagbabalik tanaw kung papaano po ako naging alagad at nakamtan ko po ang biyayang ito. Sapagkat mga kapatid, tahasan ko pong sinasabi, ang amin pong nakamtan bilang isang alagad ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ay isang kayamanang walang kapantay na di kayang bayaran ng sinuman, sapagkat ang pagiging alagad po ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching, isang biyaya at pagpapala na walang kapantay at aming maipagmamalaki kailanpaman. Amen po ba? Bago po ako naging alagad, nung hindi pa po ako hinihirang, napakarami ko pong nararamdaman sa aking katawan. Medyo mahaba po yung share ko na po, ipagpapaalam ko na, mga 7:30 po, siguro mga 9:30 po, tapos na po ako. Ade po, marami po ako nararamdaman. Misan po, para pong nanginginig yung aking kalamnan. Misan naman po, para po akong naboblow na susuka po. Misan naman po, namamanhid po yung aking mga kamay. Misan po, namamanhid yung aking mga ulo. Na naging daan po upang lagi po akong madala sa ospital. 3 beses sa 1 linggo na ospital. Pero wala naman pong makitang sa mga eksaminasyon kung ano po yung aking karamdaman. Hanggang sa dinulog ko po sa mahal na Apo Conching. Ang sabi po niya, anak, yung nararamdaman mong parang pagsusuka, yung parang panginginig ng kalamnan, espiritu yan. Ayaw mo kasing tanggapin at padaluyin. Anak, sabi po niyang gano'n. So, pagka po nararamdaman ko po na para pong nanginginig yung aking kalamnan, medyo patag po ako at di na po ako natatakot. Hanggang sa 1 beses po, ang sabi po ng mahal na Apo, Apo, paano naman po ako yung namamanhid kong kamay? Nagpapawis. Sabi ko pong ganon, anak, espiritu yan. Kapag nagpapawis yung kamay mo at naglalangis, humanap ka ng mayroong karamdaman, dampian mo. At pag nanalig sila, gagaling sila. Ngayon po, si kapatid na Jay, ang aking pong best friend na napakabait, sabi ko po, tumakbo po ako. Sabi ko, Jay, tingnan mo yung kamay ko, nagpapawis, saka naglalangis. Sabi daw ni Apo, kung sino daw may sakit, dampian ko. Saan pa'y masakit sa'yo? Sabi ko, lalagyan ko. Tumigil ka, pasmado ka lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ate po, naging hamon yan. Kung ayaw mo, bahala ka. Sabi ko po, 1 beses po nalaman niya na yung parang pagsusuka ko ay paraan po ng pagdaloy ng Espiritu. 1 beses po hindi sinasadya, talaga pong may naramdaman akong iba sa aking katawan. Sabi ko po, JJ, sabi ko, kuha mo naman akong tubig na may asukal. Itimpla mo ko kasi para ako nasusuka. Espiritu lang yan. Sabi niya po sa akin gano'n. Sabi ko, hindi, iba na ipakiramdam ko para na ako maboblow. Espiritu lang yan. Sabi niya po sa akin gano'n. Hanggang sa, sige po, hindi niya ako pinapasin. Hanggang sa natuluyan po ako na magganon po. So, hindi po yun espiritu, kundi sakit po talaga. Dahil nasanay po na espiritu, hindi po ako tinimpla. At hanggang sa kalooban po ng ating Panginoon, dumating po ang pagtawag sa akin na muli bumalik po ako ng seminaryo para po mag-aral ako bilang isang pari. Napakabigat po sa aking kalooban na iwan po yung dakong ito. Hanggang sa sinabi ko po, dumulog po ako sa mahal na Apo, Apo, muli po nandiyan po yung eksaminasyon, pipirmahan ko po, live-in interview po, para muli po bumalik ako sa seminaryo na iniwanan ko. Ang sabi po niya, anak, sa kalooban ng Ama, kung gusto mo, loloobin ng Ama, sumulong ka sa pagpapari mo. Subalit bigla na lang pong may kumislot sa aking puso na sabi ko po, Apo, ayoko na pong magpari, dito na lang po ako. Sabi niya, kaya mo bang maglingkod sa dakong ito? Sa kabiglaan ko po, sabi ko po, opo. Pag uwi ko po na sasakyan, ayoko po. Sabi ko pong ganon. Sapagkat naisip ko po, misa sa 1 linggo ko pumupunta.
Pag po naging alagad ako, araw-araw akong pupunta. Maghahaplos po ako ng may mga ulo ng may mga ulo. Maghahaplos po ako ng mga paa. Nakikita ko po kung paano naghahaplos po yung mga alagad, tapos gumaganon pa po. Dumidigay pa po gano'n, sabi ko po. At pag naging alagad ako, paano kaya ako dumigay-digay na gano'n? Tapos nakikita ko po sila, pagka po dinadaluyan, nanginginig yung katawan. Pinapractice ko naman po yung sarili ko, hindi ko naman makuha. Sabi ko, ayoko maging alagad yata. Wala na po akong choice. Pag di ako naging alagad, magpapari ako. Sabi ko, ayokong pagpilian ng Diyos. Ayokong isalang-alang lang na ayoko lang magpari kung bara akong maging alagad. Ayoko. Gusto ko buuin ko sa puso't isip ko na ipanatag ko ang sarili ko na kapag naging alagad ako ay matugunan ko. Salamat sa ating Panginoon. Mula noon, July 7, 2010, July 7, bukas 2013, salamat sa Ama. Sa kabila ng mga pinagdaanan, naririto pa rin po at nagsusumikap na makapaglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos hanggang sa nagkaroon po ako ng kalaban, ang aking pong mga pamilya. Ang sabi po ng aking nanay na napakabait din po, ang sabi po niya, sobrang dami mo ng gampanin sa parokya, baka masiraan ka na ng ulo. Sa bahay pari po, si Inda ko naman, baka naman maglakad ka na lang sa kalsada nagsasabi-sabi. Sabi ko po, bakit kaya ganon? Hindi nila ako maunawaan. Sabi ko po sa inyo, hanggang 9:30, no? 8:40 pa lang po, mababa po. Hanggang sa, sabi ko po, sana po kayo mainip, may aral po ito sa bandang huli. Ang sabi ko po, hiniling ko sa Panginoon na makapunta sila sa dakong ito isang beses man lang, o 9 na beses man lang, 9 na araw. Hanggang sa niloob po ng ating Panginoon na ang aking pong mga magulang, ang aking pamilya, ay maakay sa dakong ito. Sinupresa po ako ng Diyos, hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, hindi lang 9 na araw, kundi sa bawat araw, nagsusumika po ang aking mga pamilya na makarating sa dakong ito. Isang biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito na po, mga kapatid, ang kagalak-galak sa party ko. Ang aking pong Inda, na numero 1 ng kontrabida, nagalak po ako sapagkat siya po ay may nadama sa dakong ito. Sabi po niya, mga anak, pumunta tayo dun sa dambana kay Apo Conching, masarap dun, maganda dun, ganito dun, ganito dun. Hanggang sa natuwa ako, kasi po yung Inda kong kontrabida, ngayon nakadama, naghahatol pa ng gamot sa mga tao. Kaya lang po yung hinahatol niya mali. Sabi po niya minsan, tuwan-tuwa ako. Alam mo ba, Eka Berhel, eto po pandama na kaloob ng Panginoon. Alam mo ba, Eka Berhel, meron Eka ako natulungan, hinatulan ko Eka ng gamot. Ano naman kako hinatol mo? May sugat Eka. Sabi ko, nako kung ikaw magtitiwala ka lang, yang sugat mo na yan kay Apo, sandali lang yan. Kung di ka naman makapunta, hahatulan na lang kita. Sabi po niya, natuwa naman po ako. Sabi ko, ano naman hinatol mo? Sabi ko, Eka, sa may sugat, kumuha siya ng dahon ng Argentina, sa kanya piraitin, sa kanya idigdig. Sabi ko, Inda, anong dahong Argentina? De, Eka, yung mapait na Argentina. Sabi ko, hindi Argentina. Yun nga, Eka, ang dahon ng Argentina, piraitin. Inda, kahit mamatay sa yung tao, hindi makakahanap dahong Argentina. Bakit, Eka? Serpentina yun eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hanggang sa isang beses na naman po, nagkaroon siya, sabi niya, Berhel, Eka, may pandama ako. Nalulungkot ako sa espiritu, sa mensahe niya kanina. Purihin ang ama kako, may pandama talaga ang aking Inda. Saan ka naman ako nalungkot sa mensahe? Doon ba, Eka, sa sinabi ng espiritong, pasubali ko sa'yo sustansya. Huwag kang malumbay sustansya. Ako'y kapiling mo sa tuwina. Inda, ano ka ako sustansya? Di ba, Eka, pangalan ni Apo, sustansya. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Sabi ko, Inda, hindi sustansya, konstansya. Basta Eka, mesya. Yun na yun. Purihin ang Ama, dakilain ng Diyos. Totoo na may sinabi niya, si Apo Conching bilang konstansya, kapag tinanggap natin ang salita at gawa niya, katawan at kaluluway, magkakaroon ng sustansya. Amen po ba? Sabi po niya, lungkot na lungkot ako, pasubali ko sa iyo sustansya, huwag kang malumbay sustansya. Kaya po pala yung sustansya, konstansya. Minsan naman po, pinagtatanggol na po niya ako ngayon. Ba't ba Eka yung apo mo? Madalang namin makita. Lagi Ekang wala. Lagi Eka pupunta doon sa paligi. Kayo Eka, huwag kayo Ekang humusga. Pinagtanggol na po niya ako.
yung apo ko Eka, madalang yun na talagang makita. Dahil Eka tuwing madaling araw, nagbibirgin sila dun sa dambana. Ano naman ho kay virgin kumare? Yun nagdadasal silang rosaryo. Vigil po pala ang ibig niya sabihin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinagala ko lang po kayo upang sabihin sa inyo ang pinaghihirap ng kalooban kong indako. Inakay ng Diyos sa dakong ito at ngayon sinusuportahan po ako. Amen po ba? Yun po mga kapatid ang kaganapan sa buhay ko. Hanggang sa bilang isang kabataan po, marami pong tukso at maraming hamon sa mundo. Hanap buhay, tukso sa isang kabataan para magkaroon ng sariling pera at matulungan ng magulang. Pag-aaral upang magkaroon ka ng antas sa lipunan. Pagbibigay sa mga karangalan o pagbibigay ng luho sa magulang, isa pong hamon sa akin bilang isang lingkod. Paratang ng kapwa, bakit di nag-aral, bakit di naghanap buhay, isa pong hamon para sa akin. Subalit salamat sa ating Panginoon, nandiyan po ang aking tatay, walang konkretong hanap buhay. Referee po tuwing may mga piyestahan. Ang aking nanay ay naglalaba lamang sa bahay. Subalit salamat sa ating Panginoon, mula po nang naglingkod ako, di po kami ginutom ng Diyos na pinaglingkuran ko. Amen po ba? Sapagkat yung mga sampagita po na nakukuha namin, binubudbud po ng nanay ko sa mga bigasan. Kaya tuwing nag-uuna po ako, may lumulutang na bulok na sampagita. Sabi ko po, kala ko po mga kulisap, sampagita po pala, purihin ng Ama. Kung magtitiwala kayo, mga sampagita po, isabog nyo sa mga bigasan nyo, sa wallet nyo, di mawawalan ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid, ayun na po, nais ko lamang pong ibalik ang aking pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa dami po ng mga pinagdaanan, nakita ko po ang kanyang mahiwagang paggalaw. At salamat sa Diyos, hindi ko po ito makakaya kung ako lang. Kaya lang po namin nalagpasan at nahulagpusan ng lahat. Dahil nandiyan po ang ating minamahal na Apo Conching, na sa bawat niyang salita, nagkakaroon po kami ng liwanag, nagkakaroon po kami ng pag-asa. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, salamat sa pamilya ng ating mahal na Apo Conching, sa buong puso nilang pag-aalay. Salamat kay Apo Conching sa buong puso niyang pagtugon para sa ating lahat. Salamat po sa mga kapatid kong alagad na nagiging anghel ng buhay ko, na nagmamahal sa akin, kumakalinga sa akin. Sa mga kaps po, sa mga tagasunod at mga pasyente, maraming salamat po. Sa akin pong pamilya na ngayon po'y nakasuporta, maraming salamat po. Walang hanggang papurit pasasalamat ang ibinabalik ko sa ating Panginoon. Nawa po, tulungan niyo po kaming dumulog, na nawa ang aming misyong tinanguan, may pagsumikapan naming maisabuhay at magampanan. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, patuloy niyo po kaming ipanalangin. Salamat sa ating Panginoon. Bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal na sumpungan at tuwiran, kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan, Apo Conching pangalan, na bago ang aming buhay. Amen po ba? Sapagkat, tuwiran ko po sasambitin, kung walang isang Apo Conching, para kaming mga lasing. At kapag kami bumaling, para kaming mga duling. Kaya sa amin pong lahat, sa atin lahat, yamang nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Apo Conching. Saan pa tayo babaling? Saan pa tayo titingin? Kapag nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Apo Conching, huwag ka nang bumaling at huwag ka nang sumuling. Sapagkat kapag bumaling ka pa, para ka nang duling. At kapag naging duling, para ka nang lasing. Dalawa ang tingin, wala kang patutunguhang magaling. Amen po ba? Kaya po, yamang nakilala natin ang Diyos sa dakong ito, patuloy natin siyang kilalanin ng may katapatan. Nandiyan ang ating Apo Conching na nagmamahal. Di tayo iiwanan, di tayo pababayaan sapagkat ang Diyos ang naghahari sa kanyang buhay. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi. Mahal na kapatid, tuwirang ka mang hindi naging pare, subalit hambing ka sa isang pari at nakapagdudulot ng galak sa ating kapwa. At higit sa lahat, kayo mga naririto, wala po ba kayong napansin sa mga sarili nyo? Sa inyong mga damdamin, meron pong nagsigaling ang inyong pusong may lumbay. Uuwi po kayo sa tahanan na may galak at pagmamahal sa inyong kabiyak. Kung sakali at inyong masalubong ang inyong kabiyak ng puso na may tampo sa kanya, kayo po ay magtago. Maraming salamat po. Ang susunod po nating magbabahagi, katulad po ng pangkaraniwan ko pong binabanggit, isa sa mga hinuhugutan ko ng lakas sa aking pananampalataya, dilit walang iba kung hindi
ang ating mahal na kapatid na mother of the house, ang ating kapatid na Papuri sa iyo, Amay, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginamit mo upang do'y matutunan namin ang iyong kabanalan sa dakong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin. Nagalak po ba kayo? Naaliw ba kayo ni kapatid na Berhel? Sadya pong nakakaaliw. Sabi ko nga po kanina sa kanya, alam mo anak, kung hindi lang pagsasawaan ng tao ang pagbabahagi, sadya po talagang nagdudulot siya ng gamot sa ating mga kalooban. Amen po ba yon? At bawat araw, hindi po talaga mawawala ng ibabahagi ang sinuman na nakatatanggap sa hiwaga ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang bigyan ng emphasize yung mensahe po kanina ng ating mahal na Apo Kunching, kung sino po yung nandito po kanina, na sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw, kaming mga hinirang bilang mga alagad ay nag-aaral. Amen po ba yun? Sapagkat nagtitiwala po ako na kung paano ang kaganapan po noon sa ating Panginoong Hesukristo, nang siya po ay nangangaral, ang kanyang mga alagad ay nakikinig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa panahon din po ngayon, kung paano ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang ginagamit ng ating Panginoon, bawat araw na kami naririto, araw-araw kami nakatatamo upang kamtin ang malalim na pag-aaral ukol sa kabanalan. Buhay po ba ang Diyos? Ano po yung nais ko pong i-emphasize sa inyo na kanina po ay sa bahagi ng ating mahal na Apo Kunching, ay pinagnilayan ko po yung kaukulang mga bagahe. Di ba? Tinuran po ng Espiritu yung mga bagahe na inaalala ng mga tao kapag sila'y naglalakbay. Katotohanan po, minsan kaya hindi nagkakaroon ng katuparan na sa paglalakbay lagi kang may takot sapagkat kulang ka sa pera, kulang ka sa baon, kulang ka sa lahat ng bagay. Subalit tinuran nga po ng ating Panginoon na kapag ikaw isang lingkod o dili kaya'y naging matapat sa Kanya, saan dako ka man tumungo, maaari siyang humaplos ng tao upang gamitin sa'yo. Yun po yung kanina pong pahayag. Nagnilay po ako. Habang naglalakbay po kami kanina nila kapatid na Marie, sinisilayan ko po yung mga tao na nagtitinda sa gilid-gilid. Nakikita nyo po na sabi ko nga po sa aking pagninilay, kung hindi po dumating sa buhay namin na kami maakay din at matutunan itong lugar na ito, baka isa rin po kami na nagtitinda rin hanggang sa ngayon sa kung saan dako, sapagkat sa unang buhay, ganun din po yung buhay namin na naghahanap ng pamumuhay sa pang-araw-araw at pagdaka, kapag oras na ng bayaran, hindi ka man makatulog sa magdamag, wala ring mababago. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pumasok sa aking kaisipan, na nangusap po sa aking kaisipan, anak, yan ang katotohanan. Bakit nga hindi makatunton ang mga tao na ganap siyang kilalanin? Sapagkat ang iba nga po hindi makasuko at ang iba'y maraming alalahanin. Subalit hindi po yun ang pumasok na pagninilay sa akin na bilang katauhan. Sapagkat yung mga bagay na yun ay mga material na bagay lang na maaari mo ring isang tabi. Ano po yung mga bagahe na nagpapabigat para hindi tayo makatunton sa kalooban ng ating Panginoon? Yun po ay pinagnilay ako ng ating Panginoon. Ano po yun? Puot, galit, at lahat ng hinanakit sa puso mo na nagpapabigat sa buong pagkatao kaya hindi ka makatanggap ng ukol kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At nagnilay po ako, alam niyo po, sabi ko nga po sa Panginoon, maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat yung mga bagahe na yon na itinuntun niya sa aking isip, yun po yung mga bagahe nagpabigat sa akin sa unang buhay. Amen po ba yun? Baka po kayo ngayon, mayroon po kayong mga hinanakit sa puso nyo, mayroon po kayong mga laman sa isip nyo na hindi marapat. Bagahe po yan, nakabibigat. Kaya kailangan pong i-release ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat araw po, yun po yung nakita ko po na sa pag-araw-araw na pamumuhay sa dakong ito, mayroon pong isang tao na ginamit ang ating Panginoon, sabi nga ni kapatid na Berhel, nagdudulot ng sustansya sa ating katauhan. Mula ulo hanggang talampakan, mahusay na bitamina from A to Z na bitamina na maaari nating lunukin upang
sa bawat araw ay maramdaman natin yung sigla ng ating katawan. At may distribute po yung salita na yon sa lahat ng partes ng ating katawan para makagalaw po ng normal. Amen po ba yon? At sa dakong ito, yun po, yung sabi ko nga po sa inyo, pag galing sa tahanan, meron po kayong daladala sa isip nyo, problema o kahit na ano, pinapasan na mabibigat. Sa dakong ito, may isang taong ginamit, si Apo Kunching, upang doon po ay yung mga bagahe nyo po ay mawala ng laman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Ano po ang nilalaman ng isip natin pag may bagahe pong bulok? Yung mga pangit na isip na nagdudulot po sa atin ng hindi tayo makatulog, hindi tayo kasi naganap po yan sa akin sa unang buhay. Hindi tayo, marami tayong alalahanin. Marami po tayong na-advance yung isip natin na akala natin tama na mag-advance tayo ng isip na yun ang magaganap, kaya gumagawa na tayo ngayon. Mali po pala yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon, ano ang laman ng ating puso? Andun yung galit, puot, hinanakit, lahat-lahat. Ano ang laman ng ating bibig? Yung pagbibigkas po natin ng mga salita na hindi marapat. Ano ang laman natin tenga? Yun po yung nagagamit natin doon sa pandinig na makapagdudulot sa atin ng hinanakit. Amen po ba yun? Lahat ng partes ng ating katawan ay bagahe. Kaya pag ito'y sinidlan ng kalaban na hindi marapat, ikaw ang mabibigatan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon ko po nakita, sa bawat araw, hindi karunungang tao ang marirealize mo sa sarili mo na mag-uulat sa'yo. Hindi ikaw sapagkat sa unang buhay, may isip ka rin naman sa unang buhay, bakit hindi mo ito naisip? Amen po ba yun? Subalit ngayon po, ano ang pinakamaganda? Sapagkat may isang ginamit ang ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw, siya po yung nagbibigay ng kaukulan sa pamamagitan ng ating Panginoon na tuwirang naglayon na gumamit ng tao. Amen po ba yun? Sapagkat yun po ay isang patotoo sa aking sarili, nararamdaman ko po yun, na yung paggamit ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching ay isang paraan ng pag-ibig niya para tayong lahat ay huwag maligaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita po mga kapatid, sa bawat araw, hindi man paniwalaan sa tuwina, sinasambit ko po yun. Subalit ang pasubali ng Ama, anak, kung ang tao ay magsusuri lamang sa panlabas at tuwirang di nagsusuri sa kalooban, sadyang hindi nila mababatid ang katotohanan. Sapagkat sa paggalugad mo ng katotohanan, krimen man yan, ano ang magaganap sa iyo? Pag natuklasan mo, masakit, di ba? Ganun din po ang katotohanan. Kapag natuklasan mo ang katotohanan sa kabanalan, masasaktan ka sapagkat tatanggalin ng Ama ang bagahe mo sa katawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sabi ko nga po sa Panginoon, salamat Ama, sapagkat kung wala pong mga taong ginamit sa unang buhay para i-release yung mga puot na yon, na sabi ko nga po, kahapon po ay birthday ng aking anak, pinupuri ko po ang Ama. Sa tuwing dumaratal ang kaarawan ng aking anak, ay isang tatak na ibinigay sa akin ng Ama para paglingkuran ko po siya. Yun po yung pinakamatinding tatak na ang ginamit niya sa akin pantatak bakal, hindi kahoy. Sapagkat kung ang tatak na gagamitin sa iyo ng may kahoy, maaari yung mabura. Amen po ba yun? Yung kahoy na dinidikit doon sa tinta, tapos ididikit sa iyo, pag naligo ka, tanggalin mo, mabubura. Subalit ang ginamit sa akin ng Ama na pantatak, para sa oras na ito, sa tuwing sumasapit ang kaarawan ng aking anak, ay mapaglingkuran ka siya ng buong buo, yung iniinit sa apoy at idinidikit sa katawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi basta-basta yung mabubura. Kaya alam niyo mga kapatid, doon po ako mas malalim na nagninilay sa mga kaganapang yun. At kapag gano'n na po ang magiging mga kaganapan sa bawat araw, sa ibinabahagi sa iyo ng Diyos, doon mo nararamdaman na ang karunungan ng ating Panginoon ay hindi mababaw, kundi napakalalim, na habang hinahukay mo, hinahalungkat mo, mayroon kang suspense na makikita kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano po ang aral? Huwag po kayong makontento. Huwag po tayong makontento na tinanggap natin ngayon, nasyahan tayo ng 1 linggo, pagkatapos ng 1 linggo, wala na. Yung tinatawag ba namang 1 linggong pag-ibig? Lunes, ano ang ginawa ng Lunes? Nang kita'y makilala. Martes, ano ba yung kanta ni Imelda Papen? Na di ba? Muli nagkita, Martes. Miyerkules, ano po? Nagtapat ng pag-ibig. Huwebes. Sige nga, kung alam niyo po yung meaning na yun.
Biyernes. Tapos, pagsapit ng Sabado at pagsapit ng Linggo, nawala na naman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam niyo po, napakasarap. Kahit pagsawaan niyo po yung mukha ko, pag gusto pong magpahayag ng ating Panginoon, alam niyo po kung tatanggap lang po kayo, masyahan kayo. Kahit hindi na ako tanggapin, na sa tuwing ay sinasambit ng mahal na Apo Kunching, subalit yung ibinabalita po namin sa inyo, nagaganap po sa aming buhay. Kaya ayaw po namin sarilinin. At po yung kaukulan na parang isang pagkain, natikman ko ito masarap. Dahil mahal ko po kayo, yung masarap na yun kahit bukas ay mapapanis na, ilalagay ko sa rep. Para bukas initin ko at ibigay ko sa inyo. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, masarap pa rin po yun. Yun po ang mga napansin mo ito, bahagi. Kapagkat sa Diyos natututunan ka. Ching, kat, yung to, at ng aking po boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag ka lang magtanong sa kapwa mo sapagkat wala silang alam. Yung ikaw mismo ang magsusuri, ipadadama sa iyo ng Ama ang tamang pangsuri upang madama mo siya na siya'y tunay na buhay. Kaya yung mga bagahe sa aking katawan mula ulo hanggang talampakan, sadya pong unti-unti po niya niyang binakante. Tinanggalan po niya lahat yan, isip, puso, lahat ng partis ng katawan upang sa gayon, malinang po niya, nang nalinang na po niya, matatamnan na po siya ng buto kung ano yung gustong butong itanim ng ating Panginoon sa aking katawan. Buhay po ba ang Diyos? At eto na po, sa loob ng 7 taon bilang alagad, sabi ko nga kay Mama Mary, kay kapatid na Maria at kay Mama Mary, sa kanilang mga alagad, nagagalak po ako na mag-share sa kanila, na sabi ko nga, nung unang paglilingkod ko po, nangangapa kung paano. Subalit habang tumatagal po pala, sadyang proseso lang, na kapag alam mo na yung itinutunto ng Diyos para sa'yo, susunod ka na lang sa Kanya para ka lang ngumunguya ng mani. Wala na ng hi, ni ho, wala na. Kundi hintayin mo na lang na kung paano ka gagamitin ng Diyos sapagkat alam mo na hindi ikaw ang nagpapagalaw sa katawan mo, kundi may Diyos na gumaganap sa'yo para wag kang mahirapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ito po iwanan ko po sa inyo mga kapatid. Simple lang. Kapag sa sarili mo, kasi inulat po ito sa akin, kaya pilit ko pong dinadama sa puso ko na gawin ko. Kapag malinaw po yung bahagi, kapag nakatupad ka sa tama, at tuwirang nakagawa ka ng marapat para sa kapwa mo at sa pag-aatas sa'yo, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumikilos, kundi yung nag-atas sa'yo, hiniram lang ang iyong pagkatao. Ngayon po, kapag ikaw ay nakagawa ng hindi marapat, na maraming nasaktan, at alam mo sa oras na ito, na hindi mo alam na marami ka nasasaktan, alam po ng Diyos na ikaw ay nasa pagkatao. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya napakadali pong mamakilala. Kaya mga kapatid, nawa po, tayong lahat, wag po nating sayangin. Paigting ng paigting, palapit na po tayo sa climax ng kaganapan. Ako po naniniwala ako sa Ama na sa aming paghihintay sa loob ng 12 taon ng ating mahal na Apo Kunching na pagtupad at pagganap ng buong katapatan sa ating Panginoon, lahat po ng tinura ng Banal na Espiritu ay kaganapan at ang mga matagal nang ipinahayag ngayon ay nagaganap na. Kaya nawa po, all ears po kayo, all eyes po kayo para masilayan niyo po ang kaganapan sa dakong ito, ang maliit na Israel sa bansang Pilipinas. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Mami, maraming salamat sa napakaganda niyong pagbabahagi at harinawa po sa inyo mga kapatid, naging karagdagang buhay pananampalataya ang lahat ng ating narinig sa ating mahal na kapatid. Isa pong announcement, bukas po ang Kapatiran Divine Mercy ang mga ngasiwa po sa misa sa parokya. At pagkayari po ng misa, ang mga kaps po ay may meeting. Inahiyahan ko pong tumayo ang lahat upang awitin ang panalangin itinuro ng